Samantala, ang Philippine National Police naman ay planong irekomenda ang pagpataw ng lifetime ban sa pagkuha ng lisensya ng baril sa COMELEC gun ban violators. Alam natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Plano ng Philippine National Police na irekomenda ang pagpataw ng lifetime ban sa pagkuha ng lisensya ng baril para sa mga individual na lalabag sa COMELEC gun ban. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, pinag-aaralan na nila ngayon kung pupwede itong maisabatas dahil sa mga naiulat na alitan na nauuwi sa pamamaril sa kabila ng nationwide COMELEC gun ban. Inihayag ito ni Marbil sa Antipolo Police Station kanina ng personal niyang parangalan ang mga pulis na humabol sa suspect ng Antipolo Road Rage Incident kahapon. Ang naturang insidente o away kalsada ay nagresulta kasi sa pagkasugat ng 4 katao kung saan ang isa ay nasa kritikal na kondisyon ngayon matapos tamaan ng balas sa ulo. Ayon pa kay Marbil, hindi dapat nangyayari ang mga ganitong krimen dahil layunin ng gun ban na maiwasan ang anumang karahasan para na rin sa nalalapit na eleksyon. Yung mga mag-violate po ng gun ban natin, hindi talagang kailangan i-recommend talaga. Hindi po COMELEC sa batas po natin. In fact, that's the rules. Tinitignan ko po dun sa implementing rules and regulations po dun sa ating batas kung pwede natin ikaw ng lifetime ban ang mga tao mag-violate po ng COMELEC gun ban. Yun po yung gusto natin. Remember, ito, dapat hindi nangyayari ito sa ganitong dapat walang baril ngayon. Kaya nga kami nagulat, of course, ito po yung nangyayari sa atin. Sa pinakahuling datos ng PNP, mahigit 1,900 katao ang nahuling lumabag simula ng ipatupad ang COMELEC gun ban. Karamihan sa mga ito ay nasa Metro Manila. Sinundan ito ng Central Luzon na may 279 at Central Visayas na may 273. Samantala naman ang mga kumpiskadong armas sa ngayon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!